Hello, magandang gabi sa inyong lahat, no? So, last time or isang araw, may mga nagva-viral na mga rider na na hindi pinalad or pinaslang, 'di ba? Ng mga walang konsensyang tao. Now, yung last na nag-viral, yung sinaksak ng ice pick, napunta siya sa yung kamag-anak nun, yung I think yung kapatid yata, napunta kay Sir Raffy Tulfo. Dito diniscuss yung modus. So pakinggan natin 'to mga men. Si Fabio Norberte Jr. ay mag-isa na lamang tinataguyod yung kanyang anak dahil yung misis niya ay wala na. Yes. Magandang hapon po, Ma'am Nancy. Magandang hapon po. Bago ang lahat, ang aming pong Yung kapatid, ito yung kapatid. pusong pakikiramay po, Ma'am Nancy. Kilala ho ba ng kapatid nyo itong suspect? Hindi po. Ayun, bugbog sarado. Buti nga, itong suspect si Jeffrey Katakutan. Hindi pa pantay, pati yung kabilang mata pa dapat. Kainis no? Ano, kailangan pang buhayin yan? Wala, may due process tayo eh. No? Sakay niya lang po yan, sir. Sakay lang, tapos yung kanyang pakay ay agawin o nakawin yung motor. Yes po. Yun po yung nakita sa CCTV cam. Ilan pong anak na naiwan ni Sir Fabio? Isa lang po yung anak niya lalaki. 3 taong yun lang po. Okay, nakaburol ba ngayon? Yung biktima po si Fabio, opo, nakaburol. Okay. Sige po, magpapadala po ako ng staff dyan po sa Burol para po magpaabot ng Yes, tulong. sir. Si Wayne Jacinto, General Manager ng Move It. Ito pong si Mr. Norberte Jr. ay rider po ninyo sa Move It. Ano pong tulong ang maibibigay po ng Move It sa kanya? Sa amin po kasi, no, pag mga ganyan, may insurance naman po yan. Tutulungan po namin i-process yan. Pati po yung assistant na kinakailangan nila, no, ipagbibigay din po namin yan. Pakatunayan po, kayo, team nag-mobilize na para makapunta rin po sa Burol at Okay. sa mga pagpaabot ng tulong. Magkano po yung insurance policy? Aabot po ng ano po yan, ng 500,000. Yan po ba ay maibibigay agad-agad? Ano po yan, ipaprocess mo na yan kung hindi po maibibigay agad. Ganun pa man, Oh, papaikot-ikutin pa kayo ng insurance company. Alam mo naman yan, di ba? Mga insurance na yan, ang bilis tumanggap ng pera. Pero yung claim ang tagal eh. Pero sana makuha nila, no? 500,000 din yun, ang movie naman po handang nakaalalay sa kanila. Sa katunayan, meron din po kami ibibigay na amount na kabantay din kung magkano makukuha nila. Ayun. Oh, Ang galing 1 naman million. Sabi, 500 o 500,000. With 500,000 yung makukuha niya sa insurance, tatapatan niyo po yun. So, 1 million all in all makukuha po ng kamag-anak Opo. ng biktima. Very good, very Magaling, good. magaling Opo. kayo dyan sa movie. Very good, very good. Nakasakay po yung Ano ko na to, skip ko na to Dito ako na ng YouTube eh. So, yun yung nangyari. Yung pong narinig ko na sinabi niyo po, napag po talaga sa kalooban ko magpasalamat dahil ang gusto po namin yung buhay ng kapatid ko. Kahit wala kami pera. Hindi po pera ang kapatid na buhay ng kapatid ko. Ano naman kasi kailangan saksakin, no? Hindi man lang nakipag-usap muna yung holdupper na, pre, motor mo kunin ko Huwag kang gumalaw. Ano yun, talagang ang intention niya, talagang, yung parang siguro ayaw niya ng marami pang salita, no? Dahil iniisip niya siguro, lalaban pa to unahan ko na. Walang kwentang tao no? Wisit. Kaya nga sabi ko, gilingin na yan Dahil siya may iwanan na anak. Mahirap po ng buhay ngayon. Or ang kasi pag death parang napakasimple nung parusa no? Or magpanukala na lang ng yung isa surgery, i-general anesthesia siya na tanggalin yung 2 paa at 2 kamay. Kahit wag na siyang ikulong. Kasi sa kulong kasi, syempre,
may automatic na pagkain pang ibibigay diyan eh. Pakakainin mo pa yan eh. 'Di ba? Sorry, wild lang yung imagination ko. Hindi naman siya papantayin, hindi naman siya papatayin. Ang gagawin na lang, putulan mo na lang ng kamay ng hanggang dito tapos dalawang paa. Sabay pakawalan niyo sa kalsada. Bahala siya doon. Hindi, nakakabuisit kasi makakapag-isip ka na ng mga bagay na hindi maganda eh. Na ano ba yung hindi kayang gawin nito na inaangal mo? Ba't ka mangho-hold up? Mahirap ang buhay, di ba? Ba't yung iba nakakagawa naman ng paraan na magtrabaho ng kahit maghalo ng semento sa construction, di ba? Or magbenta ng mani sa kanto. Kesa yung ganong gawin nyo, ano ba? Doon ka magtataka, tapos ang kukunan mo pa ng buhay, yung naghihirap na lumaban ng patas. Buisit, di ba? Tapos ang masakit nito, yung kinikita niya sa pang-hold up ay hindi naman pinapangbuhay sa pamilya, pinapambisyo lang. Mas lalong walang kabuluhan. Alam kung paano namin ba. Kaya lang yung suporta na panggatas, diaper, pang araw-araw ng bata. Pagtutulong-tulong na po namin yan. Hindi naman po, wala na po kasi kami mga trabaho magkakapatid. Nasa 45, 40, sa 50 na po kasi kami. Colonel Goforth, itong suspect na si Jeffrey Katakutan, marami na palang biktima to. Nasaan po itong suspect? Nasa custody niya na po ninyo? Senator, nasa custody po ng Malabon City Police Station po. Nung in-inquest po nila ito sa kaso ng robbery hold-up ay Kakabuisit na itsura eh, no? in-inquest din po natin dito sa Caloocan ng robbery with homicide and carnapping po. Dalaw na biktima nito, sir. Yung unang biktima niya, taga saan po yun? Yung unang biktima po niya po is yung taga Quezon City po na nangyari po rito sa Caloocan po. Nahuli po siya dito sa Malabon po, sa Longos po. So, na-inquest na po siya, so nasa kulungan po siya, baka naman makapagpiansa to at gagawa na naman ng kalokohan. Opo, Senator, na-assure Nababadar ako doon sa itsura ni Kuya, hindi pantay. Dapat pantayin. Buo pa yung isang mukha eh. po natin na hindi ho ito makakapagpiyansa sapagkat no bail po ang recommended po dito sa isinampa po nating kaso po sa kanya dito sa Caloocan po, Senator. Ay, mainam. Salamat naman. Very good. Mr. John Rick Macay, joyrider naman. Magandang hapon po, sir. So, naging biktima rin po kayo nitong si Katakutan, sir? Opo, sir. Dito po siya nanggaling sa Pulihan Silang Cavite po, sumakay sa akin. Okay. Tapos, ganun din po, tulad nangyari kay Sir Fabio, nung Opo. pagbaba niya, anong ginawa po sa inyo? Bali po, nagpahatid po siya sa akin sa Longos, Malabon. Tapos po, may inikutan pa ho kami doon eh. Tapos pag-ikot po namin, tapos nung tinuro niya na sa akin yung bababaan niya po, yun na po, bigla na po akong sinaksak. Oo. Gabi, no? Walang deklarasyon eh. Yung halimbawa, oy, hold up to ha, ibigay mo na sa... Wala nang ganun eh. Kailangan talagang, ano yan eh. Ewan ko. Siyempre, due process na naman, di ba? Kailangan talaga may mangyari dyan para hindi talaga pamarisan eh. Kasi kung halimbawa ganyan, no, naku, wag naman sana. Yung mga ibang rider o ibang hold-upper, iisipin effective yung style niya eh. Kaya dapat talaga ano to eh. Kasi may gagaya dyan eh. Kung yung ibang hold-upper makikiusap pa na magdedeklara pa, iisipin ng iba, ganun pala, mas mabilisan pala yun. Kaya dapat talaga. Ganun din po yung modus niya, sinaksak kayo sa likod, tapos tinangay po inyong motor. Tatagiliran po. Opo. Bali, ang nangyari po nung sinaksak niya po ako, napa-atlas po ako. Tapos yun, nung napa-atlas po ako, napalayo ako kasi balak niya pa akong anuhin ulit ng saksak, undayan ng saksak, may tama na po ako.
ano po yun, sumigaw na po ako, humingi ako ng tulong sa paligid ho, na yun po, madaming tao naman ang pumunta. Kaya nga lang po, sumakay agad siya ng motor ko, tapos sumarurot na po ng takbo. So naitakas niya po ang motor niyo, sir? Opo, sir. Nakapagsampa po kayo ng kaso as a result of that? Opo, sir. Dati naisampa ko na po yung kaso. Ang kaso po dito, sir, sa papel ko, itong naisampa kong kaso sa kanya, attempted homicide, robbery, hold-up, at saka po yung anti-carnapping, 20 sin po. Saan po ninyo isinampa yung kaso? Saan RTC po yan? Sa Malabon po, sir. Malabon. Okay. Colonel Goforth. Okay, aware Yes, din po sir. kayo doon sa Malabon case niya? Yes, Senator. Aware po kami doon sa nangyaring insidente po sa Malabon. Kaya po closely po nakikipag-coordinate po kami sa Malabon and sinight din po natin doon sa ating inquest na at present po is naka-custody po or nakakulong po sa Malabon City Police Station po. Tama po yun, yung Nobel, para hindi na po siya makapambiktima pamuli. Kasi kung yan ay papayagan siya makapag-bail, paglabas niyan, gagawa na naman kalokohan yan. Sige, good job po sa inyo, Colonel Goforth. Thank you po, sir. Maraming salamat din po, Senator. Sir John, ayan, nahuli na po. Nakita niyo naman po doon sa video, bugbog sarado pa. At Nobel daw po, sir. Po, sir. Yung masakit lang po talaga na pinangyari sa kanya, tinanggalan niya po ako ng hanap buhay. Kakalabas lang din po kasi ng misis ko, galing ng anak po sa ospital. Na-recover po yung motor nyo. Hindi po, sir. Hindi po. Wala na po, sir. Okay, sa pagkakalam niyo Sinapchap na yun, no? Sinapchap na. po, ikaw at saka si Sir Fabio, ang biktima, dalawa lang. Bali, sir, nung sa sir, yung sabi sa akin ng mga pulis, sir, bali, ako yung unang biktima, sir, nung June 4. Tapos po, nung tumawag po ulit sa akin, may nabiktima po ulit siyang isang rider na naka-Aerox na nasakyan niya sa Bulacan. Palamak na pala to eh. Kaya sabi ko, di ba, putulan na lang ng paa at kamay ito. Kahit wag na ikulong. Tapos pakawalan nyo sa kalsada. Bahala siya doon mag-isa. Bullshit. Punta daw po ulit ng Malabon. Tapos po yung biktimang yon, yun nga po, yun sabi, nalaslasan daw po sa leeg. Tapos po na-identify ko pa po si Jeffrey Katakutan sa lugar nung 12. Kasi nabantaan ko po yung mga kasamahan kong joyride or rider sa MC Taxi na sinabihan ko sila, pinakita ko yung picture, yan, mag-ingat kayo dyan, baka kayo yung mabiktima. Kaya po, naalokan po ulit sila. Tama na. So ibig sabihin, tatlo na pong biktima. Opo. Okay. Feeling ko hindi lang tatlo yan. Siguro tatlo lang yung mga nalaman, no? Siguro madami pa. So nung first time siya makapambiktima, dapat merong sistema sa TNVS na yung ganitong klaseng mga kliyente, mga kriminal, dapat bina-blacklist. Di ba? Bali po, pinost ko po siya agad sa social media, yung picture niya po nung July 4 din po. Yun, kaya po na ano po yung mga ibang joyride na natanggihan po nila yung alok ni Jeffrey Katakutan sa Silang Cavite po. Yun, nagsumbong nga po sa akin yung mga kasamahan ko, nag-aalok na naman daw po nung July 12 po. Tapos sa picture lang po nila, binigyan nila ako ng picture na Nag-aalok ng alin? nandoon siya sa Silang Cavite, sa Bulihan. Naghahanap na naman ng mabibiktima. Sir, idagdag ko din po pala yung pinaka-modus niya, sir. Opo. Ang style po talaga sa modus niya, sir, lalapit po siya sa rider. Tapos po, sir, magpapanggap po siya na nangangailangan ng tulong. Magpapanggap siya na emergency yung pupuntahan niya. Okay. Hindi siya nagbubook. Kasi yan ang unang tanong ko eh. Kapag, di ba pagka halimbawa magbubook ka sa, let's say, Joyride, Angkas, di ba gagawa ka ng account? Pag gumawa ka ng account, kukunan ka ng data niyan eh. Let's say ID or tapos after makakuha ng ID, papaselfiehin ka niyan, 'di ba? Selfie. Para makita mo yung yung kung magtutugma. Siguro para sa database nila, magtutugma ba yun nasa ID dun sa selfie. 'Di ba? Kahit GCash ginagawa na 'yan eh. So, ang ginagawa niya pala parang habal. Yung on the spot niyang lalapitan yung yung rider. Yun po. Tapos tapos po, sir, magpapanggap po siya na nangangailangan ng tulong. Magpapanggap siya na emergency yung pupuntahan niya. Okay. Yun po. Tapos po, syempre po kami po, tatanungin po namin siya kung may cellphone po siya para po ma-book yung account niya po. Ang problema po, ipapakita niya lang po ang cellphone niya is yung relo po na cellphone. Hindi po siya gumagamit ng apps. So, hindi Hindi. pa siya nag-book.
Parang Hindi po, naghabal eh. lang po. Habal-habal. Okay. So para namamara siya pa rin sa taxi, paparahin lang. Opo, Okay. yung mga nakatambay po, nilalapitan niya. Kunyari po, may mga nakatambay, Magaling. Pinag-aralan yung sistema nung ano. Magaling kang kupal ka. lalapit po siya. Tapos sasabihin niya, nangangailangan siya ng tulong, emergency, kailangan niya makapunta, wala na siyang ibang masasakyan. Ganyan. Nung tatanungin namin kung may ano ba siya, may cellphone para ma-scan na lang namin yung booking Oh, para pwede, po nasa... pwede yun kasi eh. May QR code yun. I-scanin nung ano, nung rider. Maayos po. Ang problema po sasabihin niya po, yung cellphone niya po is yung relo lang po, wala siyang touchscreen na cellphone. Bukod dun sa relo niya na cellphone, na smartphone yata yun. Okay. Yun po. So dapat po, huwag kayong tumanggap. Oo. Yun yung lesson learned dito. Oo nga Huwag po. kayong tumanggap sa sino man na Hindi lalaki. kasi, at the same time kasi, yung habal-habal kasi, pagka inano mo yun, is parang mura eh, no? Tapos, yung kita parang habal-habal, hindi dumaan sa app. Parang ano, wala nang kaltas yung move it. Kaya lang, syempre, hindi mo pa rin talaga mapapalitan yung ano yung seguridad kapag sa app dumaan yung booking. Happy sa inyo, hindi po dumaan sa apps at nagre-request na kung pwede isakay siya at nagbibigay ng kung anong dahilan, huwag sanang patulan. Opo. Oo Yung nga. pagpapanggap niya na emergency na may kailangan siya doon, yun po yung pinaka-kakaawaan mo na lang sa kanya nung time na yun. Eh. Tapos Kaya naisasakay siya ng iba. ang kaigihan po dito, sir, ay hindi na po siya makakalabas. Mabubulok na po siya sa bilangguan. Siyempre, Opo, kayo sir. din po, isa sa mga complainant dyan dahil yung kaso, I'm sure umuusad na yan. Umuusad na din po. Yun lang sir yung yung pinakamalaking dagok sa akin yan. Katulad niya, simula nung July 4 po, yun po, wala na po akong hanap buhay. Tapos po, Oh, Sir Rapi, nagpaparinig na. Tulungan na yan. Napaka-insensitive naman ni Sir Rapi. yung misis ko, bagong panganak pa po. Bagong Tumulong naman panganak po sa din. inyo yung joyride. Wala po sir. Walang binigay na tulang joyride. Hindi na po ako nakapag-report kasi inaasikaso ko yung kaso dyan sa Malabon. Wala po insurance ng inyong motor. Bago po yung motor ko sir, 2026 lang po yun. Installments po. Oh, okay. Wala po insurance yun. Meron naman daw po, kaya lang hindi ko po alam kung pasok kakausapin ko pa po ulit doon, babalik pa po ako ng kasa. Kasi po 5 buwan pa lang po yung hulog ko doon sa motor na yun. Magkano Sige na. ba yung motor nyo? Yan na. nakalagay sa inyo? Bali po dito sir sa papel na binigay sa akin ng kasa, 83,020 pesos po yung nakalagay dito 83,000. sa amount. Sige Ay, po. kaya ni Tulpo Po, yan. bibilan na lang kita ng bagong motor, sir. Yun. Para may hanap buhay ka Salamat na. po sir. Malaking bagay po yun. Walang ano man po, sir. Sige, ganito po. Kausapin niyo na po yung kasa. Tapos para bukas, pupunta po yung staff ko. Bibili na po yung motor para sa iyo. Okay, sir? Yun. Salamat po sir, Senator. Walang ano man po. Maraming salamat po sir. Dapat sinabi mo, 150. Para kahit pa paano, PCX. Walang ano man po. Bagay po. Sige po, kahit pa paano po, makakatulong naman po yung ipapaabot namin na ayuda para sa inyo. Salamat po, sir, ha? Miss Nancy, tama lang po na mabulok sa bilangguan to kasi 3 na palang biktima at Sir, dapat 2023 pa pala. Tignan nyo, oh. na mabulok sa bilangguan. 2023 pa pala ito, min. So meaning, 24, 2025. Sa 3 taon na yon, marami na nabiktima ito. Hindi na lang nag-complain siguro. Or siguro nabuhay, ano? Diyos ko naman. Bilangguan to kasi 3 na palang biktima at sir, dapat lang po. Nobel, tama po yung kaso. Sakit sa dibdib. Nakakadurog ng puso. Anyway, mga men, so sana lahat mag-ingat, no? Yung mga viewers ko na diyan, motorcycle taxi, kailangan dumadaan sa app, ha? Iwasan yung paghabal-habal kasi baka diyan tayo mapahamak. Anyway, yan lang muna pag-uusapan natin ngayong araw. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye! Makakapagpahinga na din ako.